Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na patuloy pong nagbibigay sa akin, patuloy ng privilege opportunity, na patuloy pong magamit ng instrumento niya na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang salita, salita po ng ating Panginoon na patuloy na magiging patnubay at gabay natin, salita ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos na magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Wrong Perspective of Man About Life, o yung maling pananaw ng tao patungkol sa buhay. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos sa atin kung paano natin maitatama at paano natin malalaman ang tamang maging pananaw natin patungkol sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ayan, marami sa atin, sa mga tao, na hindi alam kung ano ang layunin ng Diyos kung bakit tayo binigyan niya ng buhay. Ang karamihan ay may kanya-kanyang pananaw patungkol sa buhay. Katulad ng isang istorya sa Biblia na ganito po ang nasusulat sa Book of Luke, para malaman po natin kung tayo ba ay isa rin po sa ganito yung pananaw natin. Mababasa po natin sa Book of Lucas chapter 12 verse 16 to 19 kung ano yung maling pananaw na dapat wag po nating gawin sa pagtingin natin sa buhay na kaloob ng Diyos. Ito po, baka isa po tayo sa ganito po yung pananaw natin, ha. Pakinggan po natin ng mabuti ang salitang ipagkakalob po ng ating Diyos sa atin sa oras na to. Book of Lucas chapter 12 verse 16 to 19, ganito po ang nasusulat. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukid, verse 17, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani, verse 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magsaya. Ayan po. Sino kaya sa atin, sa nakakarinig ngayon, sa mensaheng ito, ang may ganong pananaw sa buhay? Ang akala niya ang buhay ay dito lang matatapos sa mundong ito. Yung magtrabaho, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa, kumain, uminom, at pagsagana ka na ay wala ka nang gagawin. Yan po, sino kaya ang may ganitong pananaw? Yan po ang maling pananaw ng tao patungkol sa buhay. Na ang buhay sa mundong ito ay hindi lang po dito natatapos. Kaya kung babasahin po natin yung verse 20. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa mga taong may ganong pananaw. Sa mga taong ang pananaw nila sa buhay na ito ay dito lang matatapos, dito nagsimula at dito rin matatapos. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Verse 21, ganyan ang sasapitin ng nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ayan po, sa ibang translation po, nasusulat po doon, makamtanpuman daw natin ang buong kayamanan dito sa mundong ito. Kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, ay wala rin pong magiging kabuluhan ang lahat ng paghihirap, pagpapagal mo, at lahat ng inipon mo dito sa mundong ito. Kaya po, sa mga may mga ganitong pananaw sa buhay na ang akala nila ang maging successful lang dito sa mundong ito, ang siyang ganap na buhay na itinakda ng Diyos, yan po ay maling pananaw. Kaya po sa oras na to, nais pong sirain ng Diyos, nais pong wasakin ng Diyos ang mga ganitong pananaw upang malaman po natin yung tunay na layunin ng Diyos, bakit niya tayo binigyan ng buhay sa mundong ito at bakit po tayo naririto ngayon sa mundong ito. Why God give us life? Bakit tayo binigyan ng buhay ng Diyos? Para lang ba mabuhay sa mundong ito at matapos din sa mundong ito? Hindi po. Binuhay po tayo ng Diyos, una sa lahat, para sa kanyang kalwalhatian, sa pamamagitan ng pamamagitan ng pagsunod at
paggawa ng kanyang kalooban. Yan po ang layunin ng Diyos, bakit niya tayo binigyan ng buhay. Yung makapagbigay po tayo ng walhati sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod at paggawa ng Kanyang kalooban. Kasi nasulat po sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 13, bakit po daw tayo linika o ano po yung katungkulan ng buong katungkulan ng tao ay yung patuloy na gumalang sa Diyos at sundin ang Kanyang kalooban. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Yan po. Pangalawa, bakit tayo binigyan ng buhay ng Diyos? Upang maging tampulan ng kanyang pag-ibig, maging daluyan ng kanyang pag-ibig, maibuhos niya yung pag-ibig sa atin. Totoo naman po, diba, sa John 3:16, diba, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, even na tayo mga makasalanan, tayo marumi, tayo ay hindi perfect, but yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyang ibinubuhos sa atin. Ngayon lang nabuhay ka, yan po ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, dahil binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na patuloy na makapagbalik loob sa Kanya, magsisi at talikuran ang masama nating gawa. Yan po ang katunayan kung bakit tayo binuhay ng Diyos, bakit ano po dapat ang maging pananaw natin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ngayon ay nabubuhay. Pangatlo, at upang matanggap natin ang kanyang mga pinangako at ang kanyang gantimpala. Yan po ang nais po ng Diyos sa ating mga sanlinikha niya, ay matanggap po natin yung mga pangako niya. Napakaraming pangako ng Diyos sa atin, sa ating buhay, na gusto niyang magkaroon tayo ng prosper life, happy life. Gusto niya rin tayo makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga taong mga pananaw nila ay dito lang mabubuhay, dito lang magtatapos ang buhay nyo, nais mong sirain ng Diyos ang mga ganyang pananaw nyo. Mag-iba po tayo ng pananaw. Binuhay po tayo ng Diyos dito sa mundong ito, hindi lang po para sa sarili natin. Hindi po natin kailangan panghawakan yung sinasabi nilang YOLO, you only live once. Totoo po yun. Isang beses ka lang mabuhay. Pero kailangan maging tama ang pananaw mo sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob ng dakilang Diyos na banal sa oras pong ito, nais ko pong pasalamatan ang ating dakilang Diyos dahil hindi po siya nagsasawa. Nasubuan tayo ng mga salita at mensaheng napakasimple, pero kung tayo ay patuloy magbubukas ng ating mga puso sa kanyang salita at patuloy bubuksan natin ang tenga sa kanyang salita, patuloy po nating malalaman kung ano ang dapat maging pananaw natin sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya po muli, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila. Sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.